Welcome back because we are back and alive sa pinakabagong nga season para sa programa sa Kabatan-Unang Tagumenyo. Ako inyong ate that always connects ug andam pud mong i-flex. Ako inyong ate Lex ug makaubad ko ninyo diri lang sa programa nga mohatag og kalingawan, impormasyon ug diskusyon. Kini ang Usapang Youth on Air Season 2. Yes, welcome and welcome mga ka-TCY. Welcome back sa ato ang programa alang karong adlaw sa Usapang Youth on Air Season 2. Welcome mga ka-TCY. It's Thursday, March 5, 2026 and time check, it's 12:01 na sa kaudtuhon. Welcome to another exciting season of Usapang Youth on Air. Ang programa nga para gyud sa Kabatan-Unang Tagumenyo. Uban ang atong bibo nga youth community, bringing you stories, insights ug tambag nga makatabang sa inyong daily journey. Na makatabang gyud sa inyong daily journey mga ka-TCY. So atong ginagreet ang tanan ng mga ka-TCY nato diraano sa nagkalain-lain na sa makakaroon o sa makaka-estudyante o sa makaka-worker o sa narab makasabalay no naniudto maayong pagpaniudto pagpanikay-sikay no sa tanang mga tagumenyo sa atong mga ka-TCY. Wala sa tanang mga estudyante, I believe na ating exam na karon, so God bless no and adya lang gyud sa inyong mga exams, also sa ato ang mga workers sa nagkalain-lain ng mga sekta diri sa atong dakbayan. Hello sa inyo ang tanan po. God bless and more power diha sa inyong kanya-kanyang mga kompanya, no, kanya-kanya ng mga institusyon na inyong gitrabahuan. And of course, ato apong i-flex no atong mga RT Tagum staff, dili gyud nato ni kalimtan no atong mga kinakusgan ng mga RT Tagum staff no headed by our station manager Sir Don C. Hello sir. Ang ato ang broadcast section head si Sir Brian Jimenez. Ang ato ang radio program director si Ma'am Aisha Paglinawan. Ang ato makugihon na radio broadcast technician Sir Charlon Villanueva. And of course, kauban nato diri si Sir James Lewan Seguros, ang atong video and live stream operator. Lagi tayo sawa nga magpasalamat sa ilahang mga ka-TCY tungod kay sa gini sila sa mga dagko kayo ng mga supporters nato diri sa Usapang Youth on Air aron yung ma-broadcast kini nga programa diri sa atong dakbayan. And dili pa nako kalimtan of course og flex ang atong mga TCYDO staff headed by our Youth Development Officer Sir Edo G. Macabatas. Hello sir, ako pong ginagreet ang mga co-TCYDO staff na diha si Ma'am Lovely Fuerzas, Ma'am Renalyn Lloren, Ma'am Jackie, Ma'am Aya, Ma'am Krisha, Sir Pat, Sir Migs, Sir Adi, Sir Ron, and Sir Code. Muni sila ato mga TCYDO staff mga ka-TCY nga umulan man at umaraw no kanunay gini sila nga ka on the go para sa youth development. Wow. So, hello sa inyo tanan mga TCYDO staff o mga ka-TCY of course. And mga ka-TCY, kung naman may mga comments, mga insights no nakarelate mo ka sa tong topic for today, don't forget, ayun mo kaulaw no sa pag comment dira sa Facebook page sa Tagum City Youth Development Office sa City Government of Tagum tungod kay live ta dira ang mga Facebook pages o dira apod sa 99.1 Radyo Tagum. On air ta dira sa radyo sa 99.1 Radyo Tagum. So kung naman mo yung mga comments, naman mo yung mga greetings, shoutout ni mga pamilya, imong uyag o kinsa ba na no nga tao di as mo kinabuhi, pwede kayo na nato ipa-shoutout o atuan ng pagabasahon diri sa kahanginan sa Usapang Youth on Air Season 2. O mga ka-TCY, no line up na itong pag-isgutan kang adlaw. And of course, mamanggid ni ang first week sa March mga ka-TCY. Dali ra kaayo ang panahon. No? Mura lang nilabay ang February. Karon kinaan na punta sa March. No, so dili ra kayong panahon na ta sa first week of March mga ka-TCY. Nata sa third month. O karon nga month mga ka-TCY kay gina-celebrate pud nato ang Women's Month celebration. Og hapit na pud no ang 28 araw ng Tagum mga ka-TCY. So natay pahigayon ni ana nga parade og naapod tay mga nagkalain-lain na mga activities no alang sa araw ng Tagum. So happy araw ng Tagum mga ka-TCY og tanan nga mga Tagumenyo diri sa atong dakbayan.
O bago ta mo ato sa tong first segment mga katisiwa, nasa tay mga important na mga announcements, no? Importante nga mga announcement gikan sa Tagum City Youth Development Office, of course, diri under sa City Government of Tagum. First is ang atong ESES Pro application. So kaning ESES Pro mga katisiway kay usa ni siya ka scholarship program in which nag-open na siya. ESES Pro application is now open for currently enrolled and incoming college students for school year 2026 to 2027. Application period mga katisiway kay magsugod sa March 9 up to March 20, 2026. So, unsa may angay nato nga paghinumduman or unsa may eligibility para sa usa ka estudyante nga pwede siya mo apply sa ESES Pro. First, mga ka-TCY is that he or she must be a resident of Tagum City. Next, he or she must be incoming freshmen and or currently enrolled college students for school year 2025 to 2026. So, bisa grade 12 pa ka karon mga ka-TCY, pero mag-college pa lang ka, no, pwede nakaayo ka, eligible nakaayo ta nga mo apply ani nga scholarship program or sa mga second year, first year, third year, fourth year, pwede kaayo ta mo apply ani nga scholarship mga ka-TCY. And must have a combined annual gross income of parents or guardian not exceeding to 200,000 pesos. Must not be a recipient of any scholarship. Walay lain nga mga scholarship program nga imong gi-applyan, no? So, dili ka mahimong eligible kung naa kay lain scholarship, kung scholarship grantee ba ka sa lain nga scholarship program, so dili na siya pwede mga ka-TCY. Next is that must have grade not below 80% or its equivalent for every subject with general weighted average or GWA not below 85% or its equivalent or and open to public and private higher education institutions within the Davao region, no? So dapat mga ka-TCY, no, this scholarship program is open to all public and private higher education na mga ka-TCY, but diri lang na siya within Davao region, no? So kung tayo diri ka sa Tagum City mga ka-TCY, but imuhang eskwelahan kay outside Tagum pero nabilong gihapon siya sa Davao region, pwede gihapon mga ka-TCY, eligible gihapon ka nga mo apply sa maong scholarship program. Og naapod tay priority courses such as medical courses, engineering courses, psychology-related courses, culinary and food technology, and agriculture. Pero, bisan pa man nga na priority courses mga ka-TCY, this scholarship program is still open for all courses mga ka-TCY. So, ayaw gin mo pag duha-duha sa pag-apply aning atong ESES Pro Scholarship. And at Alex, unsa man ang mga requirements, mga documents na kinahanglan na mo i-comply para maka-apply mi ani nga scholarship program. First mga ka-TCY is that dapat na ay application letter addressed to the city mayor stating the reason and the need for applying for the scholarship. Application letter mga ka-TCY will be addressed to Honorable Ray T. Uy, our city mayor, city government of Tagum. Next is that dapat na ay photocopy of PSA birth certificate or local birth certificate. Next is certificate of indigency. Next mga ka-TCY is ang voters certification from COMELEC. So, importante kaayo ni mga ka-TCY ang voter certification. Next is for incoming college students, para sa mag-college students pa lang, is that nanginahanglan sila og certified true copy of grades from first attended. And also, tanan na mga documents mga ka-TCY kaya dapat isulod siya sa green folder. Incomplete requirements will not be accepted. So, dapat i-complete ni nato na mga documentary requirements mga ka-TCY para maka-apply ta aning maong scholarship program. And naka-flash dira sa tong screen mga ka-TCY ang pre-registration link, no? So, just scan the QR code na
na naka-post sa Facebook page sa Tagum City Youth Development Office, mga ka-TCY. Just visit the Facebook page of Tagum City Youth Development Office tungod kay naa dito nakalatag tanan ng mga importante na mga information. Also, ang pre-registration link para sa maong application sa ESAS Pro Scholarship Program. So, for more information, you may also communicate with the TCYDO Scholarship Focal through the email tcydo@tagumcity.gov.ph. Og mo ka mga ka-TCY ang atong mga announcement regarding sa ESAS Pro Scholarship Program. And next, importante na po na itong announcement, mga ka-TCY, is ang makilahok sa demokrasya, voters education, and registration. No, alang sa tanang mga ka-TCY na to, aging from 15 to 30 years old nga wala pag yun nakaparegister no as a voter, pwede kaayo ta mo nini ang last day sa ato ang makilahok sa demokrasya, voters education and orientation dihaa sa Pipisan Maog National High School. So kung wala pa ka nakaregister, pwede kay kamo adto nga dapit or eskwelahan mga ka-TCY para magpa-register. Just bring valid ID. Kung wala man kay valid ID, pwede ra kaayo school ID, mga ka-TCY. Napud sila ilain ng mga services nga gina-offer sama sa change of status. Just bring a photocopy of a marriage contract. Next is transfer of residency. Nag-offer po sila og details correction. Just bring lang mga ka-TCY birth certificate, and also napod sila naghatag po sila og voter certification. Kaning voter certification mga ka-TCY kay usa ni siya sa mga requirements, documentary requirements nga ipasa sa ESAS Pro application. So kung wala pa kay voter certification, pwede kaayo ta mo adto diha sa Pipisan Maog National High School para mokuha aning voter certification, no. So need lang nato og ID, mga ka-TCY, school ID or any valid ID, mga ka-TCY. Next is naabot tay for other queries and concerns, pwede gina-offer kaayo ni sa makilahok sa demokrasya. But gituyok na ni ang kaninga programa ang tanan nga mga schools, public schools diri sa atong dakbayan, no. So karon ang last day dira sa Pipisan Maog National High School, mga ka-TCY. And naay nag-comment diri si Chunsi. Si Chunsi, hi Ma'am Lexi, gimingon ako sa inyo Ma'am. Regards ko kay Sir Ron and kay Ma'am Krisha. Hello Chunsi. Usa ni siya sa mga atong work immersion students, no. From RMC, I think no si Chunsi. Hello Chunsi, ug sa tanan ni mga classmates. Ug mao kato mga ka-TCY ang mga importante na mga announcement nato regarding the ESAS Pro application and the makilahok sa demokrasya, voters education and registration. Kung wala man ka nakaabot sa mga importante na mga information na atong gilatag diri, pwede kaayo ninyo bisitahon ang Facebook page sa Tagum City Youth Development Office tungod kay naa dito ang full details gyud, mga ka-TCY, sa maong mga programa aron mahimot ang inform, no kung sa may mga katikaran diri sa atong dakbayan. Ug mao kadto mga ka-TCY atong mga important announcements karon adto na ta sa una nato gyud, formal na gyud nato nga formal, grabe naman sa formal. No, so adto na ta sa first nato nga segment nga mao ang Learn from Facts. Diri sa Learn from Facts, mga ka-TCY, kay diri nato pod ilatag mga information based na mga information, research based di ay na mga information, mga ka-TCY, in which ato ang i-inform mga ka-TCY kung sa may angay nilang mahibaluan isip mga kabatan-unan diri sa atong dakbayan. And just like sa kung ingon last episode nga ato lang gihapong i-continue ang pagbasa or pagbabasahon nato ang sumpay sa youth code diri sa atong dakbayan. Diha na ta sa Article 6 na ta, mga ka-TCY, Programs for the Youth. So, kung may tag Programs for the Youth, mga programa para sa mga kabataan, mga ka-TCY. Unsa man jud nga mga services or mga programa nga gi-offer sa City Government of Tagum and sa Tagum City Youth Development Office para sa atong mga ka-TCY diri sa Tagum City. First, mga ka-TCY, is diri sa Section 22, the General
framework. Ingon ta diri mga ka-TCY nga all youth policies be anchored to the 9 centers of participation stipulated in the Philippine Youth Development Plan and Tagum City Local Youth Development Plan. So dapat di ay daw mga ka-TCY nga ang mga programa sa para sa mga youth kay dapat naka-anchor or dapat rooted siya sa 9 centers of participation. Kung moingon tag 9 centers of participation mga ka-TCY, naa dira ang health, ang education, ang economic empowerment, ang social inclusion and equity, na diha ang peace building and security, naa pud ang governance, na ang active citizenship, environment, and global mobility. So man sila ang purpose aning 9 centers of youth participation under sa Philippine Youth Development Plan or PYDP. It is designed to foster holistic development, empowerment, and active involvement of the Filipino youth aged 15 to 30 in nation building. So gina-secure or gina-ensure aning 9 centers of youth participation nga makover gyud aning mga programa, no? So makuan gyud ba kanang maigo gyud ang 9 centers of participation, no, pinaagi ani nga mga programa mga ka-TCY. So first center of participation ta mga youth participation ta mga ka-TCY, diha sa section 23 nakabutang ang education. So diri ang mga ka-TCY, the city government of Tagum, 10 centers, yes, 10 centers or 9 centers of participation, Ma'am Love, tama ba? 9 centers of participation. 10 centers pa lang siya. So karon as of now kay 9 centers pa lang siya of 10 na siya. Okay, sige. I'm sorry, my bad, no. So thank you so much Sir Reggie Gonzalez. So first is sa education. The city government of Tagum shall increase and improve youth participation in education and shall improve education quality and performance through the following programs. So, in line sa education na sector mga ka-TCY or youth participation, naa dira ang youth scholarship program. So masulod dira ang ISAS Pro nga atong gi-mention ganina. Ingon ba diri ang the city government of Tagum through the Public Education Employment Services Office shall provide scholarship programs to deserving youth such as the City Educational Scholarship of Program or SESPRO nga i-SESPRO na siya karon mga ka-TCY. So nasulod dira ang ato ang scholarship program nga mao ang i-SESPRO. Naapo dira under sa education mga ka-TCY ang Project Letra on Wheels, Gulong ng Karunungan. It is a mobile learning initiative focused on fostering child's well-being and holistic development. So kaning Project Letra on Wheels mga ka-TCY, ginapahigayon ni siya every hapon dira sa Trade Center Pavilion mga ka-TCY, in which ang mga participants kay mga estudyante, mga anak sa atong mga night market vendors, in which nindot kayo siya nga programa tungod kay samtang nagabaligya ang mga ginikanan, no, para dili maglaag-lag ang ilang mga anak kay naay space or area intended para ani nga mga bata nga maka-learn sila, hatagan silang mga educational materials, hatagan silang time para magdula-dula, in which naagid sila ay education space samtang naay puy ginabuhat ang ilahang mga ginikanan. Mahimo ning safe space para sa mga kabataan dira sa night market mga ka-TCY. So mo to siya ang mga programa under sa education. Next is sa section 24, ang environment. The city government shall strengthen youth participation, environmental protection through the following programs. Ang mga programs nga under sa environment usa ni ana ang Bangon Kalikasan program or mo na siya karon mga ka-TCY ang kasalikasan. It is derived from the phrase kasali ka sa kalikasan. So kani kasalikasan mga ka-TCY kay usa ni siya kanang camp mga ka-TCY in which ang kasali ka sa kalikasan is translated from inclusion in nature or participation in nature and was established siya kaniadtong 2024 to equip young individuals with knowledge and practical skills in disaster risk reduction and management or DRRM
climate change, mitigation, and sustainability. So, usa ni siya ka 3-day or 2-day nga camp, mga ka-TCY, in which ang mga participants kay gina-equip sila og mga skills no alang sa disaster and risk reduction management. Next, mga ka-TCY, is ang disaster risk reduction preparedness and mitigation. Usa ni ana natay ginatawag na organizations nga mao ang ICADA. Unsa man ning ICADA, Ate Lex, no? So ang kaning ICADA is Young Climate and Disaster Actors, mga ka-TCY. It is a youth-led group in Tagum City that works on climate action and disaster preparedness. It helps young people actively participate in making their community safer and more environmentally friendly. It serves as a testament to the city's commitment to localizing Republic Act number 10121 or the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. So, kaning ICADA, mga ka-TCY, usa ni siya ka-organization in which gina-consist ni siya ang mga youth, no, nga kanang mga environment prepared, gina gina-equip gid sila og right skills, no, para sa climate action and disaster preparedness. So, kung usa man ka sa mga youth na interesado ani nga field sa environment, mga ka-TCY, kay pwede ka ayta mo join sa maong organization. Duol lang ta sa Tagum City Youth Development Office. And next, mga ka-TCY, diha na ta sa health na section na pod, mga ka-TCY. Sa section 25 nga mao ang health. The city government of Tagum shall ensure youth participation in strengthening and addressing health and psychosocial concerns through the following programs. So, under sa health, mga ka-TCY, naadira ang Teen Tambayan, in which kaning Teen Tambayan kay usa ni siya ka area nga nahimutang sa tanan nga mga SK offices diriya sa atong dakbayan. So ang mga SK offices kay naa ni siya each barangay diriya sa atong dakbayan, in which naa sila designated area. Kumbaga, mura ni siya consultation area, mga ka-TCY, nga free kaayo ta nga maka-consult dito, makik-talk with the SK officials, no, regarding with concerns, no, any concerns nimo as youth. The city government of Tagum shall institutionalize the Teen Tambayan in each barangay to intensify the social development programs for the youth amidst various issues that would establish and strengthen the community-based teen centers and continuous implementation of sports and development programs to be facilitated by the Sangguniang Kabataan in coordination with barangay health worker and shall be supervised by the city health office. So, kung mo bisita ta sa mga SK offices sa mga ka-TCY, laadira ang mga area for Teen Tambayan. And naapod tayo usa ka program na under gihapon sa health, mga ka-TCY, ang Youth Sports Program nga ginatawag nato karon nga Palarong SK and LYDC. Kaning Palarong SK and LYDC, mga ka-TCY, kay ginapahigayon ni siya every August, no, of the year, no, mga ka-TCY, no, ano lang ni siya, once a year, no, program in which the city government shall strengthen physical and sports activities for the children and youth so as to ensure their active involvement in sports and development, including sports organized in school or out of school educational system, mga ka-TCY. Next is sa section 26 na punta, ang peace building and security. The city government shall strengthen youth participation in promoting peace and order. And next sa section 25 is ang governance. So unsa man ning governance, Ate Lex? The city government shall promote youth participation, government, and bureaucracy with the following programs. So, under, mga ka-TCY, under sa governance is ang mandatory and continuing training for SK officials and TCLYDC. This is for the purpose of emphasizing the role of youth and nation building. So naatay mga mandatory training and continuing training for SK officials and TCLYDC. Napo dira, mga ka-TCY, ang Tagum City Youth Parliament nga to be implemented pa lang siya. The city government, in recognition to the vital role of the youth in nation building and perform their civic and political rights, shall provide an avenue for the youth to discuss youth development plan and develop young
policymakers in the city age 15 to 30 years old. So gina-include yun ang atong mga kabatanunan regarding sa discussion for the Tagum City Youth Development Plan and for para nga ma-develop pag yun ang kaninga mga young policy makers. And another na pud mga ka-TCY is ang Tagum City Junior Youth Officials. The city government provides opportunity for the youth age 15 to 17 years old to gain first-hand knowledge of government functions as related to community problems and development mga ka-TCY. So, kani mga junior youth officials kay ato pag gini siyang i-elaborate on niya mga ka-TCY diha sa atong youth bulletin tungod kay ang ato ang mga guest for this month is ang atong mga kabatanunan gikan sa junior youth officials. Next mga ka-TCY is ang Tagum Youth Leadership Academy or ang Good Gov Academy nga ma-implement pa lang siya mga ka-TCY. It shall create a course and a module for effective leadership that will include the topics of planning, group management, people relations, and the like. Will cover 6 months of formal schooling that will be done every Saturday. So, ipa-implement pa lang ni siya mga ka-TCY no kaning Good Gov Academy. Next is ang youth desk. Unsa man ning youth desk Alex? So, muna ni siya itong ginatawag ron nga usapang youth helpline. Ang usapang youth helpline mga ka-TCY kay usa ni siya ka na siya number nami post dira sa atong Facebook page sa Tagum City Youth Development Office in which na ay line na pwede kaayo ta makatawag dira kung naaman tay mga health concerns, mga psychology related concerns no, pwede kaayo ta nga mo tawag dira sa maong linya in which ang number kay ang 0910-795-4951. Naay mutubag sa inyo na mga health professionals nga mutabang sa inyo no to give advices no nga para makatabang sa inyong health na sa specifically diha as psychological. Next mga ka-TCY is ang Youth Voters Education Program. Nga mao na to ang makilahok sa demokrasya Voters Education and Registration Fair in which the city government shall facilitate the youth on voters registration and implement and education to encourage active participation in both local and national elections. And lastly, para sa governance mga ka-TCY is ang youth mainstreaming nga mao ang atoang programa karon ang usapang Youth on Air in which youth mainstreaming shall be enforced to engage youth as partners throughout every part of organization to promote efficacy, equity, and empowerment for everyone involved. It's the active, visible engagement of youth throughout the entirely of a defined institution. So, nindot kaayo nga nata youth mainstreaming sama ni ani mga ka-TCY ang ato ang usapang Youth on Air. And next na section mga ka-TCY is ang active citizenship. The city government shall strengthen enabling mechanisms for youth organization and participation through the following programs. Naapod tay ginatawag mga ka-TCY nga Tagum City Youth Festival in which gina-celebrate ni siya kada August, no, every year gina siya mga ka-TCY, a month-long celebration ni siya, in which daghan kaayo mga events, nga whole month, no, in which nga kanang gina-showcase gyud ang mga talent sa mga kabatanunan, na bakay talent sa pagkanta, pagsayaw, pag-act, or any talents gyud makover gyud ang mga ka-TCY, napod tay mga sports, dira ang mga ka-TCY, daghan kay mga events para sa atong mga youth, dira sa Tagum City Youth Festival. So, karong August, kay ipahigayon na ang another Youth Festival na po nga dumalahan sa Tagum City Youth Development Office, of course with the support of the city government of Tagum. Next is the Youth Organization Registration Program or the YORP pursuant to RA 8044 known as the Youth and Nation Building Act of 1995. Next is the observance of Linggo ng Kabataan. The city government shall conduct an actual annual activity to be known as Linggo ng Kabataan on the week where the 12th of August fails to coincide with the International Youth Day. So, natin ginatawag na Linggo ng Kabataan mga ka-TCY every
youth festival po niya siya ginapahigayon sa kada SK no mga ka-TCY. Next is ang youth volunteer program. Muna ni siya atong ginatawag nga IMC volunteer organization. So sa mga atong i-recap no atong mga episodes last February in which ang atong mga guest diri kay atong mga youth volunteers from IMC volunteer organization in which dapat ma-maintain a pool of ma-maintain ang pool of youth volunteers which helps mobilize the programs and activities of the city government and youth development programs, projects, and activities. And lastly, dili pa day last mga ka-TCY, dili pa ta sa global mobility. Natay duha ka programa under sa global mobility in which ang first ang intercultural exchange program ug ang Sustainable Development Goals or ang SDGs that shall raise awareness about the 2030 Agenda for Sustainable Development among youth, build a platform for discussion, and create the conditions for active engagement. And next mga ka-TCY is a social inclusion and equity. The city government shall promote inclusive and pro-social participation of youth through the following programs. Naatay usa ka programa no under ana nga section mga ka-TCY nga mao ang youth with specific needs nga mao na siya karon ang Tayo for PWD. It shall provide opportunities for youth who are suffering from restriction. So, ang kaning Tayo for PWD mga ka-TCY, kanindot kayo ni siya, usa ni siya ka-organization in which na gina-acknowledge good or gina-recognize good no ang atong mga youth no with mga persons with disabilities nga kanang ma-include gyud sila sa mga programa, mga projects and mga events diri sa atong dakbayan. And next mga ka-TCY is atuan ng i-discuss ang sunod nga section mo ang economic empowerment ug ang other programs pa jud sa mga youth next episode nato mga ka-TCY. Ato silang ato pa gining ilatag next episode nato sa Usapang Youth on Air tungod kay daghan pa kaayo ni nga atong i-mention diri ang mga programa alang sa atong mga kabataang Tagumenyo. So mga ka-TCY, moto siya ang ato ang mga programa para sa mga youth. So daghan kaayo no. So kulang lang ta siguro og mga information in which kanang kung naaman kay talent for singing or naman kay heart para sa service or for volunteering or naman kay heart para sa leadership, daghan kaayo tag mga organizations in which pwede ta mo appeal no para ma-hone gyud ang atong mga skills, ma-develop ang atong mga skills pa as Tagumenyo no, as mga ka-TCY, as mga Tagumen youth diri sa atong dakbayan. So daghan kaayo salamat. I hope nga daghan mog natun-an og daghan mog na daghan mog na learn diri sa atong ipanglatag ng mga research based ng mga information diri sa atong Learn from Facts. Next is adto na ta sa second or ikaduha nato nga segment nga mao ang Youth Bulletin. Diri sa Youth Bulletin mga ka-TCY, kasama sa akong i-mention ganina kay lahi na pod na organization ang atong i-feature karon nga bulan in which atong i-feature ang atong mga leaders, mga young leaders ng policy makers, mga young policy makers from the junior youth official. And since ang atong mga students kay napaman sila yung mga exams karon, so ato asang guest karon kay ang ilahang focal, ang ilahang mama. No, so atong ginawelcome mga sa mga atong youth development officer po dira sa TCYDO, usa sa mga staff no dira sa Tagum City Youth Development Office. Walay lain, atong ginawelcome si Ma'am Lovely Ferzas. Hi Ma'am. Hi Lex, maayong utso sa atong kabataang Tagumenyos and di lang sa mga kabataan unan but also tanang residente diriya sa Tagum. Yes. Hello Ma'am Love. So, bagutan mo kuan Ma'am Love, diretso sa ato ang topic. Kamusta man ang ato ang life, no? As a kuan, as a youth?
Kumusta po man ang ato ang Yes, ato ang life as a youth guys, syempre still going, still kicking, and syempre napata sa ikatulo ka bulan sa ato ang 2026. So still daghan gihapon ta og mga exciting PPAs para sa atong kabataan unang Tagumeños. Yes, exciting yun ang mga programs, pag yun ang activities para sa kabataan Tagumenyo. And karon man love, dili na ta maglangay unsa man atong i-introduce sa mga ka-TCY karon kung unsa maning junior youth officials. O kaning Tagum City Junior Youth Officials is isa sa ato ang program diri sa Tagum City Youth Development Office, and kanipod na sa atong Tagum City Junior Youth Officials is anchored pod na siya sa atong RA 10742. So naa siya sa ato ang RA 10742 Chapter 6 or Section 30B sa Linggo ng Kabataan. So ang 30A is the observance of the Linggo ng Kabataan, and the 30B is unsa ato ang mga possible na activities. Nakabutang po dito na dapat na agyud tay mga junior youth officials ages 13 to 17 years old in school and possible out of school youth po siya, pwede kaayo siya. And kita na diri sa TCYDO ang nagabuhat og mga requirements or guidelines on how to apply and what will be ongoing sa aton Tagum City Junior Youth Officials. And sama sa imuhang na-discuss kaganina sa City Ordinance nato na Tagum City Youth Code, it is also strengthened sa Tagum City Youth Code nato na naapod sa atong Article 6, Section 27, the governance, the Tagum City Junior Youth Officials. Mo to siya mga ka-TCY ang atong mga ang definition kung unsa man gining junior youth officials. But Ma'am Love, kanusta man po din nagsugod ang junior youth officials? Actually, nagasugod yun ang junior youth officials tung pag-establish and also pag-adapt diri sa City Government of Tagum sa ato ang RA 10742 kay under man gyud na siya sa Tagum City Youth Development Office. And then starting ato is nagapadayon ang junior youth officials in observance sa Linggo ng Kabataan, and this junior youth officials is a week-long celebration diri sa syudad sa Tagum. Some of the municipalities or cities or even the provinces have like 1 day, 2 days, depende sila for the it's on discretion for the funds. But sa ato adri sa Tagum City, isa ka semana sila na maging junior youth officials, and the main point yun sa atong junior youth officials is ipakita or ipa-experience sila in first hand kung unsa mamahimo na maging opisyales. It could be elected or appointed, or it could be a department heads diri sa LGU Tagum. And Ma'am Love, every year lahi-lahi gid sila batch. Yes, every year is lahi-lahi gid siya og batch, and then good for almost we have already 4 batches starting the 2022 when we handled the Tagum City Junior Youth Officials. So, pag katungin ni mga 1 week celebration, pero da lang ba mag-end sa 1 week celebration ang ilahang responsibility, Ma'am Love, or napaba sila lain pang responsibility after ana? About Ana is daghan pa sila og possible na mga responsibilities or roles pud nila, no. So for example nato is before the Tagum City Junior Youth Official is an activity, one of the activities for the month-long celebration of Tagum City Youth Festival. After Ana naiuban na nag-create sila og organizations within the Junior Youth Officials, or it could be outside, it depende sa initiative sa isa ka leader or isa ka Junior Youth Official. But right now, starting, we handled it since 2022, ginatry namo na mabuo sila na organization sa ilahang batch. It's a year-long na pag-reign nila or ilahang term, and then gitry po, not just trying, but also we have the Federation of Tagum City Junior Youth Officials. So walay pugsanay na mo join sa Federation of Tagum City Junior Youth Officials. It's your willingness to join, and we mag-uban-uban mo sa mga ate or kuyas or kaparehas ra pud nimo og batches. Yes, and Ma'am Love, unsa man ang nahimong impact sa junior youth officials, no, diha sa atong community? Ang impact sa ato ang junior youth officials, Ma'am Lex, no, kay lahi-lahi gyud siya og impact. There were a lot of testimonies coming from our junior youth officials, coming from the batch vanguards, trailblazers, patriots, and change makers. So this junior youth official is naay uban na stepping stone nila, napoy uban na gina-enhance ilang leadership skills, and also kani pong junior youth official is naging bridge sa ilahan na mo join mag org hopping, or di kaya kung sa
school sila is ma-empowered sila to run for SSLG. It could be a leader, and also not just SSLG, but sa community. So, daghan siya og opportunities sa junior youth official. One of the testimonies we have is our current SK chairperson of Barangay San Miguel, Honorable John Lloyd Igona. He is one of our batch vanguards, and then starting then, and just to be quote, siya ra gyud ang starting 2022 hantod karon kay siya ang representative lang from Laureta National High School, so wala pa ni sunod sa iya ha. And then pagsugod niya ato as a junior youth official, na later on nag SSLG pud siya, ongoing siya, and he manifested during his work immersion kay na timingan man dito sa TCYDO siya nag-immersion. Nagmanifest siya sa mo ang office head na mudagan siya pohon sa SK. Very good. Ing ana gyud siya kakuan, well driven ato din. Ano pag sige, pwede ka na mo i-bridge kay Kuya Gerald because former Gerald Vincent Pelapil ang SK chairperson. So kuan siya gi-train siya ni Gerald, and at the same time siya pod ang gi-endorse ni Gerald, and right now he is one of the youngest SK chairpersons here in Tagum City, and promising pod ang iyahang leadership sa Barangay San Miguel. And aside po kung wala ta na si mag SK chairperson lang, one of the manifestations and testimonies also is si Cyrus Federigan from Batch Patriots, na isa ka hilumon. Hilumon jud kaayo na siya from T-Crash, na nagamas pa na siya sa una, then maulaw siya mag-smile. Then one of our rules man good, top 10 commandments na mo sa junior youth officials, na always wear your smile. Whether we have a good set of teeth, maulaw ta, naka-braces ta, or whatsoever, kanang the smile ba na. Pag mag-smile ka kay murag mugaan, makadani siya sa mga kauban. Yes. So from a normal student sa T-Crash, na later on niing siya na ma'am tungod yun ato ang number one rule na mag-smile ma'am no, kay nagatanggal kog face mask, ginatry na ako na kanang halubilo sa itong mga kaubanan, kay siya naman pud ang T-Crush ato na time. Tapos naghantod sa nidagan pud siya og SSLG president sa T-Crush, and looking kanang sa iyahang mga stories, sa iyahang pong pag-share sa amo sa laban na sa ako na ma'am kanina junior youth official journey na ako, kay naka-help sa ako mag-boost akong confidence sa pagkanang sa community, and laban na diri sa school ma'am. So kanang daghan jud siya og certain opportunities, and even kita makita nato mga organic na mga volunteers nato, ang ato mga JYOs is not just JYOs, they become IMC volunteers, they become council members, members or dili maka president sa lahi-lahi nato na mga organizations, and even our ato ang guest last week na sila John Delmar Alaba and si Faith. They were gikan po na sila sa junior youth official batch trailblazers po, si Delmar, and then si Faith is a batch na change makers, and even one of our guests later on, si Honey, is part also of our TCJYO. So kana po siya na lahi-lahi na mga wala dato siya lagi ingon na diri alang mo sa JYO na organization, kanilang sila. They have the freedom to go organizations to soar high, and also to check on their things and their capabilities kung unsa lang gusto. And kami nila Sir Edo, kita sa opisina na naga-encourage sa ilaha, and also naga-fuel sa ilahang drive. So kala siya Ma'am Lex, daghan jud kaayo na mga stories na ganang lami kayo i-share. Really fulfilling. There were some of the stories sa JYOs na very grabe ang commitment and fulfillment po. Grabe gid ni grabe gid ni mga leaders from junior youth officials. And Ma'am Love, unsa man ang mga accomplishments and milestones gana achieve na gid sa ato ang mga former or even current na mga junior youth officials? For the accomplishments, lahi-lahi di sila og mga accomplishments. Sometimes it's for either individual, sometimes it's an org. So our Federation of Tagum City Junior Youth Official, headed by Raymark Nesperos, is one of our council members for the Tagum City Youth Development Council.
and also sa mga matag batches nila from batch Vanguards, Trailblazers, Patriots, and Changemakers, they soar high under different fields. Like lahi-lahi nila na fields sa school, laban na sa community in barangay, just like John Lloyd Egona, and puhon-puhon sa mga other youth leaders na gina-try nila ilang best, laban na sa school nila, sa part nila sa SSLG, mapa SSC or SSLG. So lahi-lahi yun ang mga accomplishments na ilahang ginabuhat para sila, and it's a collective effort. We always say na kanang yes, you might yes, nagasor high naman, mubalik sila, mo share sila sa mga na kung dili tungod sa JYO, kung with the help of the TCYDO, they will not have this kind of confidence and also their grit and will to serve and to be an amazing leader pod. Yes. So nindot kaayo nga mga accomplishments, dili lang personal kundi na po organizational nga mga accomplishments and milestones nga nakabuot sa to mga junior youth officials. And Ma'am Love, na nag-commentary si Sam Shekay na Amper. Love you, Ma'am Lovely. Yes, si Sam from SMC, from Batch Changemakers, sa itong junior vice mayor. Wow, hello, and also Sam. they become provincial junior youth officials. So just a fun fact na pag Tagum City junior youth officials ka, and also you became the mayor, vice mayor, and the first councilor, sila nga mo ang gina-endorse sa provincial level. And dito na po sa provincial level is nasa an election type na puhon-puhon sila po. So last year is ato ang nahimong provincial vice governor is si Derek Page. Yes. And then sila nila sa Rose Valley, and even si Shikay na si Sam, kay naapod sila yung mga important na mga equally important na nakuha ng mga officials dito apod sa ato sa province. So congratulations, no, daghan kayong salamat kay kanang kuan kay makita ginatong dedication aning mga kabatan-unan no nga kina-develop gid ang ilang leadership skills, no, diri sa atong dakbayan. And Ma'am Love, unsa pa may lain na mga projects and activities nga gi-offer or kanang ginapahigayon sa maong organization? Sa karon po is for the Batch Changemakers na sila possible na buhaton na katong nakadaog sa ilahang project pitching, usok ay iwasan, spearheaded by Wesley Hassan from Jose Tuason Junior Memorial National High School. We will really try that we can implement this March atong ilang nakadaog na kanang project pitch or project pitch during the event nato. And then looking forward pohon sa mga brigada eskwela and other initiatives po nila as a organization. So we are really cooking for that for them, Ana. Yes, and yung Ma'am na nag-commentary RJ Ramos. Ma'am, si Almayra to. Si Almar, sama si Sam Shekay na di ay kay isa sa konsihal nato na cutie pud kay na hilumon na very very buutan and church-goer. And syempre, hi RJ from SMC. Hello, the RJ. current president of the Batch Changemakers. Hello, dapat siya karon. Yes. Kaso busy man daw sila sa ilahang mga exam. Syempre, Yeah. study first. Go lang, study first. Study first. Sige lang. And Ma'am, second to the last na mga question. Unsa man, how to become a junior youth official? How to become a Tagum City Junior Youth Official is it's buta na to during the process is sa July nato siya gina-announce because it's a form part of the Tagum City Youth Festival, a month-long celebration during August. So in July pohon, we will have a initial application for Tagum City Junior Youth Official 13 to 17 years old. Yes. And masking di buta dapat kailangan mo SSLG ba ko, kailangan ba gyud ka ng outstanding ko sa eskwelahan. No, ang kailangan lang po nato is like it could be a yanong estudyante, pwede jud kayo na SSLG, yanong estudyante, basta endorse po ka sa school is pwede ka ayaw mo mag-apply. And then after sa application, online application is mag-post ta og official list na pwede maka-appeal sa ato ang examination. So once naabot sa ato ang examination, after examination pagka hapon kay nasa panel interview, and after the panel interview is magdalabda together with the panel interview and ator mga naga-interview sa panelist, and then
naa na sila certain percentage sa criteria nato, and once na makasulod ka is murag top 50. Top 50 na junior youth officials. So nagkadugay, nagkadaghan atong junior youth official. We started 31 on to sa batch vanguards, and then pagka batch trailblazers naabot mi og 40, tapos pagka batch napod sa patriots kay nakaabot og 41, 42, tas karon hapit na naabot mi 50 change makers, and ana sila kadaghan jud kayo, and I'm really trying my best na mahinumduman sila isa-isa, despite of what their designation, kung sa ilahang mga nasa ilahang tawag ani ginasuot na nila always na junior council, ingana ginatag na ko siya remember sa ilahang first name basis ay. Yes. And lastly, Ma'am Love, let's invite the TCY to join the junior youth officials. Yeah, medyo sayo-sayo pa man at Alexi, no, but guys, please watch the year. So always follow our Tagum City Youth Development Office Facebook page for more updates about the Tagum City Junior Youth Officials and anything under the sun for our TCYDO PPAs. Yes, thank you so much, Ma'am Love, no, sa pambit sa mo sa mga importante na mga details, information regarding the junior youth officials. And lastly, Ma'am, na ba kayo mga shoutouts, no? Yes, sa mga family, mga friends, mga SK. Insa ba na dira, Ma'am? Gora Bell. Shoutouts sa akong family sa Barangay Mandaom, and advance happy birthday to my mom, Mama Leia Fuerzas from Kanakata National High School, and also sa itong mga kaubanan sa opisina Tagum City Youth Development Office, and also sa itong kaubanan sa sports office, and sa ato ang sangguniang kabataan chairpersons and councils na laban lang sa atong intersports nato na mga championship games, and sa tanan-tanan po somewhere in Davao. Hello, hi. God bless mo hang koan example po. Yes. Thank you so much, Ma'am Lovely, sa pag-uban sa amoa diriya karon sa Usapang Youth on Air. Next time na pud pohon, Ma'am, makahinabi na pud ka na mo diri. Sige. Bye, Ma'am Love. And mo kadto mga ka-TCY ang ato ang mga atong focal person sa junior youth official si Ma'am Lovely Fuerzas, in which iyang gilatag sa ato on how to become a junior youth official. So, layo-layo pa mga ka-TCY. So, napatayong panahon para makahuna-huna. Kung maapil bataan no? Kung nabakay heart, no? Nga kanang gusto ka maka-first hand kung unsa man ni, unsaon man mahimong policy maker. Unsa sa feeling ang mahimong policy maker, no? Mahimo kang, kanang mahimo kang young na officials diri sa ato ang dakbayan. Mahimo kang responsible o mahon gyud ang imong leadership skills. O karon mga ka-TCY, ato na kita sa last segment nato nga mao ang Youth Voice Box, in which ato ang hinabion ang atong mga work immersion students from Rizal Memorial Colleges, no, about sa Women's Month celebration. Kay karon daw bulan ng mga ka-TCY is bulan daw sa mga babae. Kuya, what sa mga babae? Mga bida-bida tsaka ni mga babae ba? Sige, so atong i-welcome mga ang mga youth, no, or itong mga ka-TCY from the Rizal Memorial Colleges. Hello sa inyo mga ate. So, kindly introduce yourselves, no? So, sa atong mga ka-TCY, first si ate. Atong i-introduce ang atong self, no? Hello, good afternoon everyone. Ako dahil si Uni Grace Surigao from RMC Tagum. So, Uni, unsa man atong itawag sa imo? Pwede ra po, Uni po, ma'am. Uni, ate Yes. Uni. Yes. Next is si ate. Hello, good afternoon everyone. I am Honey Jane F. Alinyar from Rizal Memorial Colleges Incorporated. Hello, ate Uni and si ate Honey dahay karon si Honey and Uni. So, sama sa kong ingon ganina nga atong isgutan is about sa Women's Month celebration, no? So, ito ipangta na sa inyo karon. Who is a woman you admire and why? Kinsa man na mga babae or sa ka babae nga gi-admire ginatong maayo. O nga naman gi-admire man ginaton na siya. So, first si ate Honey. So sa ako ang number one jud nga ako ang gina-admire kay syempre ako ang mama. Kay syempre kanang ang papa mag-work, then ang mama mabilin sa balay. So, miskag ka nang nara sa balay si mama, pero daghan kay siya ma-accomplish ng mga task, and kanang murag
brag dili hadlang iyang pagkababae nga. Wow, okay. Nga mabuhat niya itong mga different tasks. Bisag wala ako ang papa. So, admirable kay ako ang mama. Kaya usahay man good kay gina-downgrade na to pag nalak sa balay, no? Pero dili ba ya alali maglimpyo, Yes. magbantay sa anak, labi nagka na mga gagmay pa ang anak, no? So, next is si Ate Yuni. Kinsa man imong gina-admire nga Of babae? course, no, same mini Ate Hani, no. Ako adyong mother because as ever since siya jud ang nagaguide sa tua, if wala atong mother, you know, dili ta maabot sa asa ta karon without her guide. Yawa jud. Ay mga kuan mo, mga close mo sa inyong mga mama, no. So, kuan kayo nindot kaayo na nga opportunity nga naa pa atong mama, makauban pa nato sila, no. So, kuan jud make the best out of it gyud nga kana makauban pa nato ang atong mga mama. And next, unsa man ang mga challenges? Daghan kay mga challenges ginatubang ang mga babae diri sa atong community or sa ato ang kuan gyud sa atong environment. So unsa man ang mga challenges na imuhang na face, no, as a woman in your field, no, na experience nato nga mga challenges isip babae, no. Ikaw first, Ate Yuni. Of course, ma'am, kanang gina-perceive ta sa society as weak, especially sa mga babae gina-perceive ta kanang mga weak sa tao. So ang tanaw nila sa tuwa is dili na to kaya buhaton ang mabuhat sa lalaki, which is nor dyan siya, nor pareha sa kuan. For example, sa larangan ng sports, si Heidelin Diaz, Yes. diba, sa ang weightlifting is not just only for boys. Diba na kuan pud siya kanang hawd pud kay siya nya, Amazing champion kay gud siya. siya po. Yeah. So motto po is Kana physical man gud siya gud. Tas kung mayon tag physical, lalaki jud ang ginatan-aw. Yes, Kay ma'am. kusga sila ang kusgan tan-awon. Pero pagkakita nato siya nga, kaya man jud bari sa bahay. Muna sunod, ikaw na mag-weightlifting yes, sunod. sige ma'am, go. Go! Next is si Ate Honey. Unsa man ang mga challenges imuhang na face as a woman? So ano, siguro kanang mga stereotypes, kanang, for example, syempre, babae, so ang ilang ma-anticipate na din anak, kuani, kanang weak, kanang dili kay ni kabalo mo accomplish og task, Isi-isihon ra. Isi-isihon, then pagkahuman, so which is very wrong jud kay siya nga kanang murag perspective sa mga babae kay kanang biskag babae ta kaya man pud nato mabuhat og mga different tasks Ana. syempre babae palaban man ta. Oo, no. So kaya nato kuha na ng mga task. Mapa sportsman, Yes. mapa office work, kaya jud nato mga babae. No, so laban mga babae mo dyan niya ang atong advocacy karon, no, sa women's month, dili la sa women's month kundi everyday gud ya sa atong life, no, dili gud ta kanang kuan ba magpapili sa mga stereotypes, no, pero mulaban ta but in a rightful way pod, dili pod ta kanang makigwelga na lang pod, bisag asa na lang pod ta mo kuan pod, makigsamok jud ta, no. So kinahanglan pod nato siya kanang ipaagi sa kanang tama, no mga ka-TCY. And lastly, Ate Yuni and Ate Honey, what advice would you give to younger students? Unsa may mga ma-advise na to sa mga mas nakababata pagid sa to ang mga babae? Sa Ate Honey. So, ang ako lang yung advice nga mahatag, no, we should not be afraid. Like, kanang, dapat mag-explore tag mga new opportunities. Kay, if mag-explore tag mga new opportunities, makadiscover manggod ta nga, hala, capable man day ko ani. So, Yes, the more ta nga yes. mag-explore, the more na to ma-embrace ang ato ang capabilities. So, mo lang siya ako ma-advise. Dora the Explorer ka. Yeah, explore. Explore nindot bitaw no Ate Honey kay. Explore. Sama sa ako aki kanang wala kan man good exploration or learning is a lifetime journey. So katong mga adlaw wala ko gibuhat kay daghan ko gi-explore kanang nag-explore ko crochet or kanang mga ganahan ko magtanaw og mga salida. So kanang ma-discover nimo nga ay ganahan ko ani unya ma-discover na ako kung mga skills even more. Og si Ate Yuni unsa man imong ma-advise sa Okay. atong mga younger students? So sa kuha po ma'am is enjoy lang jud ang life. Ayaw don't rush things kay mo nara na say time na nakagahin para ano. Tama. No? So, kay kadalasan man gud magdali. Kay kung kanusa na ta magdali, di hapon ta magkamali. Correct. Ana siya. No? So, Ginan ko inote to, to siya. Inote ni mo na siya unya. Sige ma'am. Ay, sa mo sa IG or sa Depende sa imo. Depende sa konsensya. No, bitaw kay, labi na pag mga bata pa ta, dapat igit ta magdali. Kaya na may panahon para sa tanan. For everything, there is a season. Yes, sa kanang kuan, sa kanang sa kanang pag-uyab-uyab, no? So labi nagbata pa ka, dapat unahan gyud nato ang pag-eskwela, no, mga katiswe. Kinahanglan nato mahimong equip sa as a woman, no? As a woman, equip nato tong mind, equip nato tong heart,
mahimo tang right person, no? Para sa mga tanan, mga tao diya sa tong palibot. Daghang kayong salamat Ate Hani and Ate Yuni sa pag-uban kanako. Na ba may mga shoutouts? Libre shoutouts. Go Rebels, Ate Yuni. Okay guys, hello. Okay, shout out din sa akong family, sa akong friends. Yes, survive na ko guys. Go. Sa same pod no, sa akong family, hi. And sa mga kauban ako nag-immersion, hello sa inyo. We should do our best. Wow, mga introvert mo, no? Introvert mo or extrovert? Depende sa situation. Depende. Okay. So, survive ra gyud ang usapang Youth on Air. Thank you so much, Ate Hani and Ate Yuni. Og thank you so much, mga ka-TCY, sa pag-uban namo karong adlaw. As Socrates says, the unexamined life is not worth living. Uban gihapon ko ninyo next Thursday sa sasamang oras ug istasyon. Ako si Ate Klex, kauban si Ate Honey. Ug Ate Ayuni. Yes, guys. kani ang inyong mga ate that always connects ug andam mong i-flex. Diri lang sa programa nga mohatag kay ninyo kalingawan, impormasyon ug diskusyon. Ang Usapang Youth on Air Season 2. Bye-bye mga ka-TCY. God bless and keep safe. Anya na ang programang para sa kabatan-unang tao. O nagatugis sa mga katikaran o